Ayan, naririnig na. Ayun. Salamat Ano po sa yung ating pag-welcome. katanungan, bro? Ang gusto kong malaman ay tungkol sa pananampalataya ninyo sa Catechism of the Catholic Church. Dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Back sauce Simbahan. Tutuloy ko na po ba? Sige bro. Sige po. Go ahead po sa tanong. Sa Catechism of the Catholic Church po ninyo, sa paragraph 2189, ang nakasad po doon ay observe the Sabbath day. Ang pagkakaalam ko po sa inyo ay Sunday yan. At ang mga basihang talata ay mga Old Testament. Ngayon, paano po sinasagawa ito ng mga Katoliko? Sa paraan pa rin po ba ng Old Testament? Or kung sa paraan man ng New Testament, bigyan linaw niyo po ako kung paano ninyo isinasagawa yung pangingilin ng Sabat. Okay. Ayan, magandang katanungan yan. So, unahin ko muna sa pagsagot, Brother John Rez, si Brother Angel. Brother Angel, ikaw muna yung unang magsagot sa katanungan niya. Regarding po ito sa Catechism of the Catholic Church 2189. So, basahin ko muna, Brother Angel, bago ko po ibigay po sa iyo yung kanya pong concern. Ito po, sa 2189 ng Catechism of the Catholic Church, ang nakasaad po, observe the Sabbath day to keep it holy. Reference to Deuteronomy chapter 5 verse 12. The seventh day is Sabbath of solemn rest, holy to the Lord. Exodus chapter 31 verse 15. Brother Angel? Ano po yung exact yung tanong yan, Brother Midan? Pakiulit na lang po, Brother Midan, yung tanong niyo po dyan. question ulitin po ba eksakto? Ang eksaktong gusto ko lang po malaman sa pananampalataya nyo na ito. Ang sabi po kasi sa inyong CCC, observe the Sabbath day. And that is the Sunday. Ang mga talata po na naging basihan ay Old Testament. Ang katanungan po ay paano nyo po ipinangingilin ang Sabat na siyang araw ng linggo? Okay. So, okay. Pag sinabing Sabbath day kasi, tandaan po natin, hindi ibig sabihin kasi pag sinabing Sabbath, rest yan. So wala siyang binanggit kung anong araw yung rest day. Basta't after 6 days, no, you need to rest. Okay, so clear po yan even before. Although sa mga Hudyo, talagang ginagawa nila yon Sabado during their times, no? So ngayon, ang ginagawa ng ano natin, no, ng simbahan natin, is nasa 2191 yan, bro. Para sa mas maliwanag, no, mismo sa turo din namin ang sasagot sa inyo. 2191 nga, bro Romel. 2191? 91 po. Basahin mo lang ng buo yan para mas nandun na lahat ng tanong sagot eh. Alright, 2191, ito po Direkta yung ating mo na lang sa mabasa. 2192, bro Romel. Alright, okay. Diretso mo. Alright, okay po. The church celebrates the day of Christ's resurrection on the eighth day, which is Sunday, which is rightly called the Lord's Day. Sunday is to be observed as the foremost holy day of obligation in the universal church canon
12:46. On Sundays and other holidays of obligation, the faithful are bound to participate in the Mass. Canon 12:47. So yung paano nyo ino-observe at anong araw, ayan po. Sunday, bakit daw? Kasi po ang simbahan, paalala po natin, no, Mateo 18:18, ano may paintulot niya sa lupa ay paintulot sa langit. So tapos binigyan ng ng susi si Apostol Pedro at ang mga ano din alagad. So sila ngayon mag-o-observe sa church. Kaya nga 1 Timothy chapter 3 verse 15, ang church is yung of pillar and foundations of the truth. Bakit kailangan ng mamumuno? Sila po ngayon mag-o-observe, sila po magsasabi sa atin. No? So ang basihan ng simbahan, which is yung mga yung mga church fathers natin, bakit nila ginawang Sunday? Dati kasi mga Sabado yan, no? But it doesn't really mean Sabado kasi yan. Sabi na sa Sabat, rest day yan. Rest. You need to rest. But this time, yung rest day talaga natin ngayon, linggo na, di ba? Sa panahon natin. So, ang mangyayari diyan, bakit daw ang tanong nyo, bakit Sunday? Napakalinaw po. Sunday, muling nabuhay ang ating Panginoon Kristo, which is the best talaga, no? The day, kahit sabihin natin yung iba hindi naniniwalang Diyos si Jesus, but that's kami, He's God, and yun ang yun ang pinaka ng faith natin yan, kapatid, dahil sabi nga ni Apostol Pablo, di ba, kundi na muling nabuhay ang ating Panginoon Kristo, walang halaga yung pananampalataya natin. Ganun kahalaga ang Sunday. At sa lahat, marami tayong mababasa, sinamba nila yon nung Sunday, nung muling nabuhay siya, and then may mga Acts of chapter 20 verse 7, during Sunday, sila. So, even before pa lang, walang Sabado sila. Wala silang sinabing ipangilin nyo ang Sabado. But Sabbath is rest day, kapatid. So, pag rest day, binasihan ng church, dun sa mismong ipinanganak siya ng Sunday, at makikita mo sa mga apostol, yun na ang maririnig mo, Sunday. Yun nga ngayon, hanggang ngayon po, 2,000 years ago, yun po yung ginagawa. We celebrate the Sabbath day as a Sunday because of the resurrections of Jesus. Yun po, kapatid, baka may maidagdag ang ating kapatid. Idagdag ko lang po ito, basahin ko lang po yung 2190 ng Catechism of the Catholic Church. No? Ayon po dito, the Sabbath, the Sabbath, which represent the completion of the first creation, has been replaced by Sunday. Which recalls the new creation inaugurated by the resurrection of Christ. Yun pala yung rason. Bakit Sunday? Yun po yung rason dyan. Kaya nga, from yung tanong nyo, yung Lord's Day, ganito, kasi Sabbath nga yan. So, yung Sabbath and rest day yan. Walang sinabing, Sabado. Walang binanggit kasi, nung tandaan mo, kapatid, nung creation, wala pa naman Sabado nun. wala pa naman mga araw nun. Wala pa nga calendar, Gregorian calendar nun. Sabbath is your rest day. So, ngayon, ginawang na Sunday yan, ayun, napakalinaw yan. Ituloy mo lang po yung pagbasang sinabi mong 2189, tuloy mo sa 9091 hanggang 9293 actually. So, yun po yung sagot, kapatid, na Midan po. Brother, salamat po. Maaari pa po ba mag-follow up? Sige po, go ahead po. So, ang observation ko sa sagot po ninyo ay nagkakaroon kayo ng worship services para ipangilin ang Sabbath, which is the Sunday. So, hindi po ako against doon. Pero meron po akong gustong i-follow up dito ngayon. Kung tinatanggap po ninyo na yan pala ay Sunday talaga, ang katunayan po ay ipinangatwiran ninyo na kayo ay nangingilin ng Sabbath in the Sunday. Ang sabi po sa inyong Catechism of the Catholic Church po, mga kuya, sa 2190 na binasa na rin po ng ating kapatid. Ang sabi po yan, has been replaced by Sunday. Ang katanungan ko lang po ay, bago siya palitan, ano po siya kung hindi Sunday? Ayun. Okay, so ano daw yun bago pinalitan? Okay, ibigay ko naman ngayon kay Brother John Ray
Si yung Brother Angel pa pagsagot. rin po kasi ang question kay Brother Angel man, so siya pa rin ang magsagot. Sige po, Kasi sige po. para Okay. hindi maiba yung takbo ng pagsagot kasi siyang Okay po, sige po. sumagot Sige po, sige kanina. po. Brother Angel, balik po tayo sa iyo. Okay lang po ako kahit sino po ang hanggat may sasagot po sa inyo, makikinig po ako. Sige po, nare-respeto ko po yung sabi ni Brother John Ray. So ibigay natin kay Brother Angel. Brother Angel? Ano ba yung dati? Actually dati, no, sa mga Israelita noon, ginawa yan Saturday dati. No, but we need to remember yung mga days na yan, tandaan po natin, hindi na tayo sa Jewish law. Hudyo yun, batas ni Moises yun. At ang sabi natin Panginoon sa Kristo, hahatulan tayo ayon sa aking mga salita. Salita na ni Jesus, bro. At yung mga salita ni Jesus, ipinasa yan sa mga apostol. At ang mga apostol ngayon nagsabi, Sunday na. So kung babalik ka pa dun sa mga Jewish tradition, bro, hindi ka Kristiyano. Kasi, tandaan natin, yung mga batas ni Moises, pansinin niyo yung mga salita niya. May tinatawag na thesis and antithesis. Okay? Para mas maano natin, kung mag-aaral ka ng proper theology, o tinatawag nitang exegesis on hermeneutics, hindi mo basta-basta maintindihan yan kung wala kang study na gano'n. Kasi usually yung mga ibang pastor ngayon, nagbasa ng Biblia, nag-memorize sila na. Hindi gano'n. Kailangan niyo magpapaliwanag. Kaya doon papasok yung theology. Ano ibig sabihin ng theology? Theo means God. Logy means study. You need to study. Ano ibig sabihin ng study? May teacher. So kung ikaw na ang mga pinakapinuno ng mga protestante ngayon, anong nangyari sa kanila? Nagbasa. Wala silang teacher. Nagbasa ng Biblia. Pagkatapos nun, nag-interpret na mag-isa. So sa kanila, kung ano yung nabasa nila, lahat sa kanila, letra por letra, hindi ganun. May tinatawag na sense of the scriptures or tinatawag nyo ng theological context. So hindi mo pwedeng yun. So ang nangyari ngayon, ang simbahan, which is ang tinayo ng ating Panginoon Kristo, I will build my church. And yung church na yun, meron tinatawag na magisterium. Yun yung mga church teaching authority, yung mga apostol, mga parian, no? Alam naman natin, mga bishop. So yung mga pinasa ngayon yan sa atin hanggang ngayon, sa Catholic Church, sa bishop ng mga Katoliko kapatid, sila magsasabi ngayon, Kristiyano, ibig sabihin, hindi yung Sabado yun, Jewish yun sa mga batas ni Moises lang yun. Hindi na yun. Kasi wala pa si Jesus nun Diba? Yung Diyos bumaba, kapatid. Kung naniniwala ka sa Badista ka man o kung naniniwala kang Diyos, mas mahalaga yung sa Diyos, kay Jesus. Diyos siya No? So, si Jesus, siya magsasabi ngayon na, ito na. Kaya nga sabi yung thesis dati, if you heard this before, huwag kang papatay. Sinasabi ko sa inyo, ngayon, magalit ka pa lang, pumapatay ka na. Sinabi dati, which is those are Moses law. Ang sabi niya doon, napakalinaw ang sabi niya, dati sinabi, huwag kang mangangalunya. Diba? Ano sabi niya? Ngayon, sinasabi ko sa inyo, antithesis and synthesis ang tawag doon. So, ang ginagawa natin Panginoon sa Kristo, yung mga dating batas ni Moises, hindi na po yun. Ito na. Kaya nga, yung ito na, nung sabi niya, tumingin ka pa lang, nangangalunya ka na. So, hindi kami pwede mag-abase doon sa Moises na yon. Dahil si Jesus ang hahatol sa atin. Sabi niya sa 12:48 ng Juan, kapatid, ang salita ko hahatol. Kaya sabi niya, ang sinasabi ko sa inyo. Yun ang sundin natin. And then, gaano ba kalaga yung resurrection day niya? Kaya ginawa nating rest day, worship day. Diyos yun Doon niya pinatunayan na siya Diyos. Muli siya nabuhay. Kapatid. So, yung si Moises, hindi yun. Dahil si Jesus mismo, ang Diyos bumaba So, yun ang dahilan, kapatid. So, Old Testament yun, ginawa, Sabado yun, but New Testament, hindi yun dahil ang Diyos na ang mismong bumaba, nagsabi niya kung ano na yung dapat gawin. Kaya lagi niya sinasabi, you heard it before. Before. Kaya nga before Mayroon na new. Ito na. So, ganun din sa Resurrection Day, yung day na yan, kapatid. Yung day na yan, kailangan ito na, sabi ng mga apostol, sila mismo, they pray and worship Sunday. Yun na yun, kapatid. That's the reason. Kaya Sunday na po. Kapatid? Pwede na pong mag-follow up? Sige po. Opo. So, correct me if I'm wrong po. Base sa pagkakarinig ko po ay
Ang replaced by Sunday, kung ano yun noon, ang sagot po na narinig ko ay Saturday. At napalitan na lang po ng Sunday. Ang tanong po dito ay, sino po nagpalit? From Saturday, ginawa pong Sunday. Sino po nagpalit at kailan po napalitan? Salamat po. Okay, so sa iyo pa rin yun. Ako pa rin, bro. Katanungan, bro. Yun. Church authority. Kaya sabi ni Jesus, Mateo 18:18 nga, bro Romel. Okay po, basahin po natin yung Mateo 18:18. Ito po. Ayan. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit. So diyan papasok yung katikisim, kapatid, no? So pag sinabi pahintulot, anuman, kapatid, anuman ang sasabihin ng mga apostol at kapalit ng mga apostol, ang tinatawag yung line of succession. Kung saan pinasa yung mga kapangyarihan na bigay ng pahintulot, church, tawag yan magisterium, church authority to teach, teaching authority. Pag sinabing ano man pahintulot, sila nga yung mag-a-analyze sa sitwasyon ng simbahan. Ano ba yung nangyayari? Ano ba yung gagawin natin? Ano bang araw na ngayon? Kasi hindi na si Moises, kapatid, di ba? So ang sabi niya, ano man pahintulot nyo? Ano sila nagsabi? Kaya nga binasa mo sa 2189 hanggang 2192, kapatid. Sinabi doon, the resurrection day is because we celebrate the Sabbath day as a resurrection day, Lord's Day, Sunday. Yun ang pinahintulot ng simbahan. Kaya yun ang dapat gawin ngayon. Dapat gawin ng dapat gawin ng buong mundo. Kasi yun ang katotohanan. Hindi ka pwede magbalik doon sa Sabado nga, kapatid. Inulit ko kanina. Hindi mo pwedeng balikan yun. Sabi nga ni Jesus, ito na yung sinasabi ko, ito na. So may bagong kautusan siya. May mga bagong batas siya, kapatid. Pero lang yung moral issue, no? Siyempre, yung mga tinatawag nating pagdating sa mga moral, yung mga Ten Commandments, yung mga hindi yung babago. Huwag kang papatay. Huwag ka pa rin papatay. But yung mga days, mga tinatawag nilang, may tinatawag silang doon, dietary law, yung pagkain ng wala na lahat yun. Kaya sinasabi ko sa inyo, kahit nga doon sa pagkain ng baboy, sabi niya, hindi yung pumapasok sa ano natin. Pinapaliwanag niya, even yung pagmamahinga, sa mga Hudyo Moises, para konting kaalaman, pansinin niyo po, inaano siya ng mga eskriba, Moises kasi yung batas nila eh. Anong sinasabi doon? Huwag kang mangingitil ng uhay dan o kukuha ng mga binhi. Kumbaga para robot ka sa kanila. Kasi dinagdag na lang yun ng mga ibang nila eh. Yung mga sa Hudyo, yung mga batas eh. So ang mangyayari ngayon, si Jesus mismo dumating na siya, ito na. Ang araw ng pamamahinga, hindi ginawa yun para sa ang tao sa pamamahinga. Kundi ang pamamahinga yun para sa tao. Ibig sabihin, huwag mong gawing robot ang mo sa kanila, kaya kahit magpindot ka ng ilaw bawal. Robot ka nun. Pinapaliwanag ni Jesus, ganun din sa Sabbath day. So sinabi, ano man pahintulot nyo? So nung pinahintulot ng church, kapatid, kaya pumasok yung katikisim, these are the church fathers. Kaya sila ngayon magsasabi, kapatid, no? Sila magsasabi, ito gawin natin Sunday because Sunday was the resurrection day of Jesus. Pinahintulot ng simbahan. Pinahintulot ng mga sabi ni Jesus kasi ano man pahintulot nyo. If church permits, heavens permits, kapatid. Yun po, kapatid. Yan. Kung ang simbahan na po ang nagpalit from Saturday, ang Sabbath ay naging Sunday, kailan po ito napalitan kung ang simbahan po ang nagpalit? Bago ko po ipagpatuloy, no, linawin lang po natin kasi magkaiba kasi yung tanong mo. Yung Sabbath pinalitan ng Sunday. Yung Sabbath po na tinutukoy doon, Sabbath as rest po yun. Katulad po ng binabanggit po kanina na cited mo po sa 2181, observe the Sabbath to keep it holy, 70 Sabbath. Yung reference yan, it's refer. Kung basahin mo po yung Deuteronomy chapter 5:12, Exodus chapter 31:15, that is also refer to the rest, pahinga po, hindi po yun na day o araw. Kaya hindi po siya dapat ikapit yun
pinalitan yung pahinga na sa araw. Ano ba yan? Ano po, pakiayos po yung tanong kasi hindi na po siya inline sa ano po sa tamang pagkakaunawa po sa teaching o sa cited mo kanina sa yung introduction sa 2189 ng Catechism. Opo. Sabi po kasi dito, the Sabbath, which represent the completion of the first creation, has been replaced by Sunday. Tinanong ko po kanina sa inyo, kung napalitan po siya as Sunday, ano siya dati? Ang sabi po ninyo ay Sabado, yun po ang sagot kanina. Kaya ang sunod po na katanungan, sino ang nagpalit at kailan po napalitan? Ang sagot po kanina ay simbahan, Matthew 18:18. Ang tanong naman po ngayon, kuya, ay kailan po pinalitan ng simbahan na ang Sabat from Saturday naging Sunday po? So, iklaruhin lang siguro natin, no? Kasi yung Sabat na tinutukoy dyan is Sabat ng Hudyo. Kung okay? So sagot niya, Brother Romel. Hindi po tayo Hudiyo, kundi Kristiyano po tayo. Kasi anyway, dinidikit mo kasi yung Sabat na rest day ng Hudyo sa rest day ng Kristiyano. Ganito na lang. Brother Angel, sige po. Hindi. Ay, Brother John Ray pala. Yes. Klaruhin ko lang muna yung tanong mo. Ano pangalan niya? Brother Midan. Opo. Church declaration ba? Ko lang din po mga kuya, yung mga, kasi may mga nanonood po. Yes. So kaya nakakala nila SDA ako. Di, ano ka diba? INC ka naman eh. Opo, Iglesia ni Cristo yes, po ako, paalala lang. Yes, clarification lang, ang tanong mo ba church declaration? Kailan daw bro, kailan? Kaya nga, church declaration ang tanong mo? Hindi po, church decision po, kasi sa declaration nga, yun na ngayon. Ang decision ng church, declaration yan. Pag diniklara ng simbahan. Ang na term po kasi dito ay inaugurated. Kaya nga, diniklara ng simbahan kung ano, sa hinahanap ko yung libro, kung di ko na makita dito, yung maliit na libro ko, yung The Convert Catechism. Ang sinabi doon sa Convert Catechism na libro namin, yung hinahanap ko, hindi ko makita no, yung libro ko dito na Convert Catechism, pero yung taon church na talaga ang nagdeklara noon. Pero sa Bible, inumpisahan na po yan, kapatid. Inumpisahan na ng mga apostol yan. Ang mga apostol talaga ang gradually nag-change from Saturday to Sunday. Kasi kung si St. Paul kasi ang sasagutin natin sa ano mo, napakahalaga na ng araw ng linggo. Dito sa 1 Corinthians sa 1 Corinthians 14:15 or 15:14? 14:15. Pasensya na bro, Junri. Ano daw po YouTube channel ninyo, saan daw po kayo naka-live ngayon? Sino? Ito pong live na ito po. Punto per punto, hindi po naka-live daw po. Wala si Jando Wala si Jando ngayon, bro. Nagpakasyon sa Saan po naka-live ito ngayon, itong ating usapan po? Kay Brother Romel at sa akin. Ano pong YouTube channel? Sa akin, Kaabag sa Simbahan, bro. Sige po, tuloy po. Oo. Dito sa sa 1 Corinthians 14:15-16, napakahalaga na kasi ang araw ng linggo para sa mga Kristiyano. Kaya ang gradually nag-change nito ang mga unang Kristiyano, ang mga apostol. Kaya nga sa Bible marami tayong mababasa na Sunday na ang kanilang pagtitipon, ang kanilang communion, ang paghahati-hati nila ng tinapay, Sunday na. At nung yung lumawak na yung simbahan, then ang sumunod na ng mga henerasyon, ang simbahan na, ang Katoliko, ang nagdeklara na ito na talaga ang Sunday, ang gawing
Lord's Day ng lahat ng Kristiyano para totally mahiwalay na sa pananampalataya ng mga Hudyo, kasi nung time kasi ng mga early Christians, maraming mga converted na Hudyo na sumusunod pa rin sa kautusan ni Moises. So kapag sinabi natin sumusunod pa sa kautusan ni Moises, ginagawa pa rin nila yung Saturday Sabbath nila. So binago yan dahan-dahan, gradually, na change yan ng mga apostol. Kasi dito sa 14:15 natin babasahin sa unang Korinto, ito ang sinabi ni Apostol na Pablo. Kasi kapatid, ano ang dapat kong gawin? Manalangin ako sa pamamagitan ng Espiritu. 14:15 ba o 15:14 yata, no? 14:6 15:14 pala. 1 Corinthians 14-16. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ng aming pangangaral at walang katuruan ang inyong pananampalataya. Kung ganoon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatutuhanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo. Ngunit hindi naman pala, kung talagang walang muling pagkabuhay sa mga patay. Kung hindi muling binuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. So dito sa 17, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nanatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Dito napaka-significant itong sinabi ni St. Paul dito, bro, na kung hindi muling binuhay si Kristo, ay walang katuturan ang inyong pananampalataya. So itong araw na ito, linggo to, kasi alam natin linggo muling nabuhay si Panginoong Jesucristo. Anong araw siyang binuhay? Linggo. Kaya kung hindi siya muling nabuhay sa araw ng linggo, walang katuturan ng inyong pananampalataya. Kaya sa instruction ni St. Paul sa mga early Christians dito sa 1 Corinthians 16:1 and 2, ang instruction niya Sunday na talaga, no? Basahin natin dito kung anong araw na yung instruction niya. Tungkol naman sa ambagan para sa mga kapatid, gawin ninyo ang tulad na ipinagbiling ko sa mga iglesia sa Galacia. Tuwing unang araw, first day of the week, unang araw ng Sanlinggo, Sunday, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin iyon upang hindi na kailangang mag-ambagan pa pagpunta ko riyan. So ang instruction ng mga apostol, kapatid, Sunday na talaga. Sila talaga ang dandahan nag-change niyan. From yung transitioning ba sa Jewish law to Christian law. Dandahan nila yung change ng mga apostol. Based na rin yan sa hula ng banal na kasulatan. 4:8-9 ng Hebrews, na mayroon pang isang araw para sa mga bayan ng Diyos. So hindi siya parehas na araw, isa pang araw. At ang araw na yun, based din sa Bible, linggo. So kung yung tanong mo, sino at kailan? Kaya klinaro ko, declaration ba ng church ang tanong mo? Kasi kung sino, ang dahan-dahan nag-change niyan, mga apostol. Pagdating na ng panahon na lumaganap na ang simbahan, pinamumunuan ng satupapan namin, diniklara ng simbahan kung ano talaga ang holy days of obligation ng mga Kristiyano, and that was Sunday, or that is Sunday. At mababasa natin yan sa The Convert Catechism na libro namin. Kaso lang, di ko alam kung saan ko nalagay. Hinahanap ko kanina pa. So yun ang sagot natin, bro. Kung sino ang mga apostol ang nagdeklara ang simbahan, kapatid. Bro Junri, mayroon din tayo mababasa sa Biblia, baka hindi nabasa ni Brother Ray, no? Sa Acts chapter 20 verse 7, Amplified Bible, Sunday talaga. Yes, Brother Angel, pinaliwanag na natin yan. Ang tanong kasi niya, Brother Angel, ang taon. Ang taon ng pagdeklara. Yung nakalagay talaga na Sunday siya, kako. Yung term na Sunday. Oo. Term na Sunday, term talaga. Para malaman kahit itong 1 Corinthians 16, Sunday to sa English. Yung first week, itong unang araw ng Sanlinggo, sa English niyan, Sunday man yan. Basahin ko sa English na salin. Sunday yan, sa Good News Translation. Basahin ko to. Hindi, para may dagdag na information, pera yan, may dadagdag tayo. Every Sunday
each of you must put aside some money in proportion. At itong Sunday na to, sa churches niya yan, iniutos ni San Pablo, every Sunday talaga yan. Hindi yan kailan lang. At yung sinasabi ni Brother Angel sa Gawa 27, dagdag pa yan, no? Sunday ito, talaga nung paman. Ano to, ang kanilang communion. Breaking of the bread. Breaking of the bread pareho to. talaga sa misa natin. Pareho. Nangangaral, Acts nagbe-breaking the bread. 20 verse 7 sa The Living Bible. The Living Bible natin babasahin to. Ito. On Sunday, we gathered for a communion service. Kaya Sunday talaga, sila ang gradually nag-change. Pero ang nagdeklara ng simbahan na yan na talaga, ang simbahan na sa sumunod na mga panahon from apostles, mga kapatid na Basahin mo rin sa bro, sa Amplified Bible para sige, masabi na. Tama yun, Brother Angel, para makarami ng tanong. Para lang ma-prove natin na may Sunday. Sige. Enough na yun, para hindi na okay lang, Bro John Ray, makikinig lang po ako. Sige lang. Pakibigay bro daw, Act 27 Amplified bro. Iba yung nakalagay din naman Amplified doon. Naman. Sunday din. Sige. Para lang maano natin sa mga tao, lalo ng mga SDA, na may Sunday talaga sa Biblia. Wala silang gathering Saturday. Wala. Now on the first day of the week, Sunday, when we were gathered together to break bread, breaking the bread, and share communion. Ayan, mayroon pang nakalagay na share communion. Paul began talking with them, intending to leave the next day, and he kept on this with his message until midnight. Ayan. Nangaral siya. Parang Sunday sa amin ngayon yan. So, tumpak yan po sa Katoliko. Bakit? Unang-una Sunday, breaking the bread, at may nangaral siya, kapatid. So, yun po yung mga talata na mga sa mga nakikinig ngayon. Biblically, mayroon na yan. Pero yung declaration later, yun na talagang ito na. But biblically, nag-uumpisa na sila Sunday na. Kasi hindi na sila Hudyo, Kristiyano na sila. Kaya kung Kristiyano ka ngayon, dapat Sunday ka. Dahil kung Saturday ka, Hudyo ka. Diba? So malinaw yan sa Biblia, biblically. Kung Saturday kayo nangingilin, Hudyo ka. Hindi ka pwedeng tawagin Kristiyano. So kapag ikaw ay talagang Sunday na from the Bible up to now, no, na talagang Sunday yung dyan, at kailangan connected ka sa apostle, kasi kung hindi ka connected sa mga apostle, yung leader nyo walang connection sa mga apostoles, sa tao nga doon, protestante lang o nagsulputan lang kasi wala siyang connection sa apostle. Kasi mga apostle yan at pinasa sa mga obispo ngayon, sa mga kaparian, church history, ang connected kay Apostol Pedro ngayon, connected lang si Saint Pope Leo ngayon, sa aming Santo Papa. So, doon mo makikita matitrace yung talagang continuation ba? No? The line of succession, continuations of the teachings of the apostle. Yung mga apostle nag-Sunday na sila, hanggang ngayon po, Sunday pa rin. Kaya, hindi na pwede mag-Saturday yan unless taga-Israel ka o Hudyo ka, mag-Saturday ka po. Yun po yung sagot namin, bro. Pwede na po mag-follow up? Dinig pa po ako? Wala na yata, bro John Ray. Sige bro, go ahead. Patuloy bro. Kayo nyo, si Christian bro. Wala si bro Ramel, nagapunan po yata. Okay na po? Sige bro, go ahead. Pero bro John Ray, Apo. Sige, tutuloy ko na po So, nasagot niyo po ang mga katanungan na hinihiling ko. Umugat po ang tanong tungkol sa Catechism 2189 about the seventh day is a Sabbath. Na yun ay Sunday. Dating Saturday ay naging Sunday, pinalitan po ng simbahan. At yun po ay noong first century sa paraan ng mga apostol. Ang mga una pong ginamit ninyong talata, base sa pagkakaalala ko, ay 1 Corinthians chapter 16 verse 2 ng Amplified, Acts chapter 20 verse 7 ng Amplified, na binabanggit po doon na ang first day of the week is Sunday. Ang kasunod ko po na katanungan ay, kung lumalabas po sa Biblia na ang first day
of the week is Sunday, bakit po ang ikapito na araw bakit po dito sa Catechism of the Catholic Church, bakit ang lumalabas po dito hindi po first day of the week kundi seventh day of the week? Dalawa ang binabanggit yan sa Catechism namin, kapatid. Yung seventh day na binabanggit diyan yung sa panahon sa Old Testament, at dito sa 21 91 and 2192 Sunday na dito sa 2192, kapatid. Pakita lang natin ang ika-8 day ng bilang ng araw. Pakita natin. Ito sa 2192, Sunday is to be observed the foremost holy day of obligation in the Universal Church. On Sundays and other holy days of obligation, the faithful are bound to participate in the Mass. Itong Sunday na ito sa 2091 is the 8th day. The Church celebrates the day of Christ's resurrection on the 8th day, Sunday, which is rightly called the Lord's Day. So yan ang sa turo ng aming simbahan, dahil yan ang new creation sa ating panahon, kapatid. Kaya nga bro, sa Gregorian calendar na ginagamit mo ngayon, pansinin mo, ang unang araw Sunday. Di ba? So, unang araw ng Sanlinggo, di ba? Doon sa Biblia. Biblical yon. Kaya't pansinin nyo, red, yung pinakauna. Sunday, nagwo-worship. From the Bible up to now, pansinin nyo po, yung Gregorian calendar, which is yung Gregorian calendar, Catholic calendar yan, ginagamit ng mga protestante yan. No? Pero hanggang ngayon, ginagamit yan. Ang buong mundo, kahit ibang sekta pa, ang kalendaryo nila Catholic calendar. No, so malinaw po sa Catholic calendar na ginagamit nyo rin ng mga Iglesia ni Cristo, Catholic calendar yan, Pope Gregory yan, Gregorian calendar. So calendar po namin yan, no? Hindi po sa inyo o sa protestanting kalendaryo yan, tandaan po natin. Gregorian calendar ang ginagamit na ng buong mundo ngayon. So yung nakalagay doon, pansin nyo, Sunday talaga ang first niya. Kaya nga sa Biblia, first day of the week. Noong panahon pa yan, ganun na. Pero dito sa gobyerno natin, magtataka ka, bakit naging Sunday, yung working days, Monday to ano. Dahil nga doon sa Sunday na talagang first day talaga siya noon, at ginawa ng gobyerno natin sa Pilipinas at sa buong mundo ngayon, yung Lunes hanggang yun ang magiging working days. But in reality, biblically, no, ang even yung Gregorian calendar, pansinin nyo, yung Sunday first day talaga of the week. So, makikita mo yung connection niya sa Biblia. Biblical talaga siya. Ngayon, syempre sa gobyerno, dahil even first day siya, ginawa na siyang 7th day ngayon because dahil nga yung Sunday na yun, exclusive siya sa worshiping of God. So, sana mas maintindihan natin mga kapatid. No? First day, Gregorian calendar na ginagamit ng buong mundo ngayon, which is Catholic calendar, Sunday siya talaga. Biblically po yun. Nakalagay first day of the week, Sunday. Yun po yung talagang tamang sagot dyan din, kapatid. Naging malinaw po sa akin yung mga sagot ninyo.